Kayo po ng inyong mister na si Seaman First Class, Milorgy Cabug ay kasal, ano? Tama po. Ilang taon po kayong kasal, ma'am? December 31 po, 2020. 2020. So, more or less, mga 3 taon. Tama po. Okay. At kayo po ay may 3 anak. Ilang taon po ang mga anak ninyo, ma'am? 6 na taon yung panganay. Pangalawa, 3. Okay. 1 taon at 2 buwan po. Okay. So, 6, 3 at 1 year old. At simula kailan pa po kayo naghiwalay ni Sir Milorgy or kayo po ba ay walang kaalam-alam na meron na po siyang ibang kinakasama? Meron na po siyang kinakasama. Sabi niya, umuwi lang daw kami para nag-loan po siya ng 300,000 po. Sabi po na ibili natin ng lupa, doon ka na, magsimula tayo ulit. Naniwala naman po ako. Okay. Oo. Tapos nalaman ko sa kabit niya po na ibinigay niya sa mga magulang niya. Kasal na kami nun. So magulang naman niya ang binigyan niya ng 300,000? Opo. Nitlisto sa mga anak niya, wala. Paano niyo po nalaman, ma'am, na meron pong kinakasamang iba itong si nahuhuli ko po. Milorgy? Paano po? Noong una, nahuhuli ko sila ng video call. Lahat po ng mga kalasuan nila nakikita ko eh. Nakikita nga ng anak kong panganay eh. Gaya po ng ano, ma'am? Ano po ang ginagawa nila? Nag-video sila doon. Saan po? Sa bahay ninyo? Hindi po. Noon po sa nila, barracks. Sa barracks. So, paano niyo po nakita yun, ma'am? Dati meron akong ebidensya na ganito ganyan. Gusto mo ba? Pinakpakita yung kanya. Okay. At meron kayong mga ebidensya nito? Dati po. Kinuha niya yung cellphone ko. Tinapon sa dagat. So, wala na po kayo nung mga ebidensya na sinasabi? Meron na lang po ako ng mga konbo nila na kumusta ka na dyan, huwag kang tumabis sa asawa mo, ganito ganyan. Huwag mo siyang bigyan ng pansin o ano. At kailan niyo po huling nakausap itong si Milorgy? Nung isang araw po, nag-chat. Ano sinabi sa'yo, ma'am? Sustento na lang po daw siya. Sabi ko, ayaw ko dito makig-argulo dun sa tulpo. Lahat ng hinaing ko, lahat ng mga kabubuyan niyo, malalaman. Kasi sa mata ng kanilang probinsya nila, ako yung masama eh. Bakit po? Bakit kayo ang pinalabas na masama? Ako daw po yung nangilabit po. Kayo daw ang may iba? Oo. Saan pong probinsya to, ma'am? Ganito mo yan, Jimenez po. Sa Jimenez? Okay. Nung nabanggit po ni Sir Milorgy, ma'am, na magsusustento na lamang siya, magkano po ang nasabi niya na isusustento niya sa inyong mga anak? Kung ano po yung dapat. So wala pa po kayong napag-agrihan na amount? Wala po. Sabi ko yung hili ko talaga, 15K. Kasi wala po akong trabaho eh. Yung anak ko, yung panganay, school na. Tapos nagkagatas pa siguro yung 1 year old, tama ba? Okay. At meron po ba kayo, ma'am, kilala niyo po ba itong bagong kinakasama ng inyong asawa? Opo, kilala ko po. Bakit niyo po kilala? Namubuli po yan sa akin eh. Bakit, ma'am? Kaibigan niyo ba? Or kapitbahay? Kasintahan niya dati po. So before pa kayo ikasal, so ex niya? Oo, sabi ko bakit hindi mo siya pinaanakan? Bakit dito ka sa akin ng paanak? Ano sabi niya? Hindi ka naman bulag, hindi ka naman bingi pag-ano sa akin na ganyan. Ngayon pa, may anak na tayo. Ano sabi niya? Doon pa sa may 5 anak, may asawa din po yung babae, kasal din po. 5 ang anak nung kanyang bagong kinakasama, tapos may asawa pa? Opo. Ano sabi niya sa'yo? Nung una po, hindi pa po kami kasal noon. Sabi niya, hindi kayo kasal. Ako yung mahal niya. Kung nagmamakaawa ako, may anak ka din. Mayas tayo, ina. Huwag naman ganyan. Siya, sabihin mo sa mo, bakit hindi ikaw pinili? Tama naman, kasi kayo ang pinakasalan, ma'am. Pero kinakausap po ba niya ang kanyang mga anak or? Hindi po. Noong una po, block niya po ako. Tapos kahapon ng gabi, umuwi kami, galing dito. In-unblock na naman ako. Pero hindi siya tumatawag, wala po? Hindi, wala text. po, walang komunikasyon. Gusto niya lang makipag-argulo, ganito, ganyan. Sabi ko, huwag dito, doon tayo sa tulpo. Yung side ko naman, malinis. Yung mo, kasi gabi ng mga niya mga kapatid niya eh. Kung bakit, ma'am? Ano pong Gaham daw ako sa pera niya. Hindi piso, wala naman ako nakuha sa kanya.
gusto ko pong pakasuhan yung babae, mami. Kami yung dinagayan na sa akin. Sa mga anak ko po. Sabi niya, bakit? Kumusta yung buli? Ganon. Sabi niya, pinost ko daw yung mga picture nila. Iano daw ako sa cyber. Totoo naman po yung mga ebidensya ko. Ano pong pangalan ng babae, ma'am? April Maglaso, Tak-an, Pasqua. May 5 din anak. Hindi alam ng asawa niya na kalantari niya yung ko. So, hindi din alam ng asawa niya? Alam na, pero hindi maniniwala kasi na walang ebidensya na sa yun, nakita naman po natin talagang yakap din naman si Sir Melorgy sa kanyang bagong kinakasama, no? Magandang hapon po, Seaman First Class Melorgy Cabug. Sir Melorgy, nandito po ang inyong may bahay na si Ma'am Christine at inirereklamo po kayo dahil meron daw po kayong bagong kinakasama na at hindi po kayo nagbibigay ng sustento sa inyong mga anak. Ano po masasabi niya dito, sir? Ma'am, ganito po kasi yan, ma'am. Bali, gusto ko sanang ma-regle yan sa kanila, ma'am. Kaso, gusto niya, lahat ng sahod ko kukunin niya, ma'am. Walang maitira sa amin. Nagpakonsulta na kami sa amin, ma'am. Dun sa RTC ng Mulabi, ma'am, nag-ano kami ng abogado nun, ma'am. Tapos, yung tinitingnan yung payslip ko, ma'am. Kung hanggang kaya lang, sabi ng kung hanggang kaya lang, kasi yun ang sabi niya, hanggang kaya lang ang payslip. Hindi man lahat, ma'am, sa iyo yung sahod ng asawa mo, saka mapupunta sa iyo. Tama naman po. So kung ano lamang po ang pangangailangan at syempre kung ano po ang kasi kakayahan. Kasi nung nakaraan, ma'am, may hearing kami nung nakaraan, ma'am, October 6, umuwi ako sa amin, ma'am. Tapos wala siya, nandun ako, sumipot ako doon, tapos wala siya. Sabi naman ng abogado na wala yung asawa ko daw, kaya hindi makapunta. So meron na po kayong pending na kaso, Sir Melorgy? Yes po. Kayo po ba ay naghain na ng reklamo, ma'am, based po sa kanyang nabanggit? Ano po ang inihain yung reklamo? Yung pag-abandona at saka yung walang suporta po. So nag-file po kayo ng violation po ng ating RA 9262 or VAUC. Tama po. So ito po ay nasa korte na? Ma'am Christine, ganito po. Dahil meron na po pala kayong naihain na reklamo sa ating korte, hindi po natin pag-uusapan yung mismong kaso. Kasi kung ano po yung nangyayaring proseso, syempre kailangan nating respetuhin kung ano po ang ating judicial system, kung meron ng ongoing case, kung baka may desisyon na pala si judge. Ayaw natin na maapektuhan kung ano yung ongoing mo na kaso, ma'am. Pero siguro maaari na kayo ay magkaayos pa ni Sir Melorgy. Hindi po na magkabalikan, ha? Kung hindi mapag-usapan kung ano po yung nararapat na sustento na lamang sa inyong mga anak. Okay? Para kung sakali, matulungan din po kayo. May abogado naman na po kayo at may abogado din siya, diba? So, matulungan po kayo habang kayo ay nasa proseso ng paglilitis sa inyong inihain na kaso doon po sa kung magkano ang kinakailangan ninyo, okay? Wala po kasi tayong impormasyon, hindi rin po nabanggit sa amin kanina ng aming staff na meron na pala kayo na ihain na reklamo at wala rin po akong dokumento na nandito sa aking harapan ngayon. So, base lamang po sa inyong sinasabi, kung 3 po ang inyong anak, tama naman po ang nabanggit ni Sir Melorgy kanina, kung ano po yung kakayahan niya, sa halimbawa, 30,000 ang kanyang sweldo, halimbawa lang, ma'am, at 3 anak mo, ang pangangailangan ninyo, halimbawa 15,000. So 15,000 lamang po doon sa kanyang 30,000 na sweldo ang maaaring i-award ng hukom. So depende po yan sa kakayahan nung nagbibigay at sa pangangailangan po nung nangangailangan ng sustento. Kasi po naglunian po walang binigay ng piso sa mga anak ko po. Lahat na naipundahan niya wala sa mga anak ko. Nandun lahat sa pamilya niya. Nakapangalan po ba yan kay Sir Melorgy? Lahat, nanawanan niya, mautak niya. Okay. Lahat, nanawanan niya sa pamilya niya. Sa mga anak ko, wala. Oo. Nag-file ka na ba, ma'am? Sa babae po, wala po. Gusto ko yung babae, pailan ko po. Yun yung gusto ko eh. Kung makapanlait yung babae. Asan po ba yung babae ngayon, ma'am? Kasama niya, nasa Davao po. Hindi niyo po ba sinama, ma'am, doon sa kaso yung babae? Wala po. O bakit hindi niyo isinama? Kasi po, hindi na po eh. Kasi wala po daw akong sapat na ebidensya na nag-anuhan sila. Ayun, ma'am, kasi depende po yan sa ebidensya na meron kayo. Pagka concubinage, halimbawa po kasi ang inyong i-file, kailangan po meron kayong sapat na ebidensya. Sana pong magsabi niya, kumusta na yung bungi? Meron ako nun eh.
Sa point ko po, sakit po yun. Hindi naman ako bumi. Inborn po ako. Inborn po ako. Kaya sabi ko, kung makapanlait naman ito, kala mo naman maganda. Bakit kasi yung bago mo naman kinakasama, nanlalait naman kay Ma'am Christine? Hindi ko naman yun alam, ma'am eh. Kung, Hindi mo alam. Hindi mo alam. Conversation nila, ma'am eh. Hindi mo alam? Kayong dalawa ho. Kayong dalawa. Paano kayo sa akin eh? Makapanlait eh. Ano ako, bobo? Hindi ko alam kung anong pinaggagawa ninyo. Huwag kang ganyan. Alam mo yan sa sarili mo. Kung anong pinaggagawa ng babae mo. Kung ganito yan, sustain. Kung gusto mo ng sustento, wala akong problema sa mga bata. Kasi anak ko yan eh. Hindi ko naman pinagdadamot anak mo pero hindi mo. Anak mo pero hindi mo kinikalala yung bunso. Sinabihan pa naman ako, ma'am, na hindi ko yan anak. Ganito, ganyan. Ipalaglag mo yan. Sinabihan ako pinalaglag. Siya yung gumawa, ipalaglag ko. Okay. Palaglag na may sabi ba kung palaglag na yun? Wala kang sinabi? Wala kang sinabi? Puro gawa-gawa mo lang yan. Gawa-gawa pa lang yun. Sige, kung may makita kang mga conversation na natin na ipalaglag, wala ka naman makikita eh. Wala man akong nagkat eh. Wala. Kasi wala akong matibay na ano. Pero yan yung sanabi mo. Yung salita na ganyan, mabilis yan. Nagmamaninis ka. Kala mo naman, maninis pagdating sa mga bata, wala kang problema dyan. Wala kang problema. Hindi ka nang sustento. Kapal naman ang mukha mo. Oo nga, kaya. Kapal naman ang mukha mo. Kahutin-hutin. Pero, magbigay ng sustento sa anak mo. Kapal talaga ng mukha mo. Nagpukalahutin. Magbigay ng sustento sa anak mo. Wala. Kaso ko. Pinatuhan mo ako eh. Okay. Tapos ganito yan, ma'am. Nagbigay ako ng birthday ng anak ko. Kung hindi mo yung ginawa, hindi ka makasuhan. Nung August 23, ma'am, birthday ng anak ko, ma'am, na panganay. Nagbigay ako sa kanila ng Jollibee, ma'am, tsaka cake. May inutusan ako dun, ma'am. Ang sabi ng nanay niya, may lason daw. Bakit lalasunin ko po yung anak ko? Anak ko yan, ipagkain yan eh. Pangit talagang gano'n eh. Narinig ko sa inutusan ko, ma'am, na gano'n. Magkano ba ang willing yung ibigay na sustento sa inyong asawa at sa mga anak mo? Magbibis po tayo sa payslip ko po, ma'am. Hindi mo, sir. Tinatanong ko lang kayo kung anong naiisip niyong... Kunti na naman yung natira ko sa sahod ko, ma'am. Magkano nga, sir? Nasa, lang, ma'am. 11 na lang, ma'am. Okay. Sige. So, ganito po. Kagaya na nabanggit ko kanina, ngayon po, binabasa ko yung mga dokumento na binigay sa akin ni Ma'am Christina, no? Meron po kayong nakahain na pending criminal case po. Again, yung violation po ng ating RA 9262 or yung ating VAUSI law. At, ma'am, kung kayo po ay nagnanais, sabi nyo kanina, gusto nyo ring hainan ng kaso itong babae, kung meron po talaga kayong sapat na ebidensya, maaari po kayong pumunta sa ating piskalya at maghain po ng concubinage laban sa kanila. Kasi kung concubinage po yan, ma'am, kinakailangan po mapatunayan natin na binabahay na po niya yung babae. Sa bahay niyo po, kung ano po yung bahay na inyong binili or tinitirhan. Meron po mga circumstances yan, ma'am. Meron po nakapicture po nilala yung babae niya sa bahay nila po. Oo, ma'am. At yan po ay kinakailangan nating patunayan sa korte. Oo, kasi kung yan po, wala kayong matibay na ebidensya laban po sa kanila, maski po dun sa babae, i-dismiss lamang po iyan. So, kailangan po mapakita natin, may probable cause, maihain po sa ating korte para po makita ng ating piskalya na oo nga, posible pong pumasok yan sa concubinage. So, i-discuss natin, ma'am, kung ano yung mga ebidensya na meron ka, no? Kasi medyo makapal-kapal po yung mga dokumento na meron kayo. Oo, para malaman natin kung ano yung maaring aksyon bukod po sa nakapending na kaso ninyo ngayon. Ngayon, sabi naman ni Sir Melorgi, willing naman daw po siya na magbigay ng sustento sa inyo. Okay naman po sa akin sustento siya sa gusto ko po. Kasi tatlo po yung anak ko eh. Ma'am, kagaya po na nabanggit ko, ang hukom po ang magdedesisyon kung ano po ang nararapat. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na porket ikaw yung babae, nasa yung mga anak mo, gusto mo buong 30,000, yun na yung buong sweldo niya. Syempre hindi naman ganon. Kaya nga po, so kailangan maging fair din tayo doon sa lalaki, doon po sa nagbibigay ng sustento dahil yung pagsuporta naman po sa pamilya at sa mga anak, ma'am, yan po ay responsibilidad hindi lamang ng ama, kundi ng babae din po. So, pantay po yan. Kung sakali magsustento, gusto ko po
yung mga anak ko at saka ako, ano na sa mga benefits siya. Wala siyang inano sa benefits niya eh. Oh, benefits, ma'am, ikaw ang legal na asawa, so may karapatan ka dyan. Hindi niya po ako nilagay doon sa ano niya eh. Sige ma'am, pwede naman ilagay yan sa benefits ma'am eh. Sir, kailangan mo talaga siya ilagay kasi siya yung asawa mo. Hindi pwedeng yung... Sabi niya po, hindi daw po kasi maanal pa po daw ako. Oh, sige. Magpapaanal daw siya eh. Kung magpapaanal po siya, maaari naman po siyang pumunta sa korte, papatunayan po niya kung may grounds siya for annulment. Wala naman pong problema doon, di ba? Sagutin na lamang natin sa korte. Magandang hapon po, Captain Aguinaldo. Magandang hapon din po. I think narinig niyo naman po yung mga nabanggit po kanina, no? Sa case po ni Ma'am Christina, pwede po siyang tumulog po, mag-file po ng kasong administratibo sa amin, dito sa tanggapan namin, at action na po namin, ma'am. Magkakondak po kami ng investigation para po kay Seaman First Tabog po. Okay. At halimbawa, sir, ang i-file niya conduct unbecoming ng ating officer ng Philippine Coast Guard, ano po ang maaaring penalty na matatanggap po ni Seaman First Class Melorgi? Kay Seaman First Tabog po, in case po na mapatunayan po, sa pagkakasala po, meron po siya kulang pong sanction po para sa kanya pong ginawa. Pwede pong ma-demote or kasi po, meron na pong kaso sa kanya pinal sa Bausi. Pwede po siya makasuhan. Depende rin po ma'am kung kakalabasan po doon. Pwede rin po siya matanggal po sa serbisyo. Ayun. So, maaari po siyang matanggal sa serbisyo, maaari siyang masuspinde, maaari siyang ma-demote, maaari siyang masuspinde ng 6 months. Tama ba, sir? May mga ganong, meron kasing level yan, ma'am, ng penalty. Depende po sa investigasyon ng ating Philippine Coast Guard. Captain Aguinaldo, maaari po bang magkaroon ng investigasyon dito kay Seaman First Class at sa mga aligasyon po ng kanyang misis matapos po ng ating usapan ngayon para po matulungan natin si Ma'am Christine? Meron po. Actually po, tao po namin siya. Meron po kami jurisdiction para po mag-conduct po ng investigation po against Seaman First Tabog. Ayun. Maraming salamat po, Captain Aguinaldo, no, sa pagbibigay impormasyon po dito sa kaso po ni Ma'am Christine. At kami po ay umaasa na matutulungan niyo po sila na mapaimbestigahan po itong mga gawain po ni First Class Melorgi. Kasi sa kasalukuyan, yun nga, 3 anak niyang naapektuhan at hindi pa rin niya tinitigil. Meron pa rin siyang kinakasamang babae. Sige po, makakasab po kayo, ma'am, at action na po namin po. Sige po. Maraming salamat po, Captain John Aguinaldo, ang aking deputy ng Coast Guard Weapons Communications Electronics and Information Command. So, Ma'am Christine, kagaya ng nasabi ko kanina, since pending po yung case natin ng Bausi, hintayin po natin yung magiging desisyon ng ating hukuman. Atin pong irespeto kung ano po yung pending case natin. Hintayin talaga natin yan, ma'am. Pero isa po sa aming mga staff ang may kipag-ugnayan din po sa inyong abogado para po malaman namin kung ano po talaga yung status. Okay, kasi ang nakita ko lamang po, meron na kayong pre-trial, meron pong nakaschedule na arraignment, pero wala po tayo ng full docket. So hindi po natin alam kung ano yung actual na status sa ngayon. Bukod pa po doon, kagaya po na nabanggit ko, maaari po kayo maghain ng reklamong concubinage. Kung talagang meron po tayong ebidensya, pati po yung babae, maaari pong makasuhan yan. Okay? Tapos bukod po doon, meron pong administratibong kaso. Nakausap naman na natin si Captain Aguinaldo ng Coast Guard. Ma'am, matutulungan po niya tayo na maghain po ng reklamo laban sa inyong asawa. Seaman First Class Melorgi? Yes po, ma'am. Oh, sir, narinig nyo naman kanina, no? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Maaari po kayo makasuhan, hindi lamang kayo. In fact, pati po yung inyong bagong kinakasama kapag hindi nyo po itinigil ang ginagawa ninyo ngayon. Hindi na talaga nilukol, ma'am. Nilukot yung babae. Kala mo asawa eh. Bukod pa dun, sir, maaari din kayo makasuhan ng administratibo sa Coast Guard po mismo dahil dyan sa ginawa ninyo. Diba? Kung inayos nyo na lang sana ni Ma'am Melorgi, hindi na napalaki ng ganito, di sana wala tayo sa sitwasyon na ganito ngayon. Kung kasi nung nakaraan, inaayos na sana, wala siya, ma'am. Hindi, nambabae ka pa rin. Pumunta yan sa amin, ma'am. Humingi ng tawan. Pinatawan namin yan kasi ama siya ng mga anak ko eh. Kahit mahirap, pinatawan namin yan. Lahat ng mga kasalanan nila, lahat ng mga kababuyan ninyo, pinatawad ka. Ha? Pinatawad ka. Anong ginawa mo? Anong ginawa ng babae mo? Nag-video call kami, ma'am. Tapos pala sila ng kabit niya.
nagko-call. Sabi pa ng kamit, kumain ka na ba? Baka mag-ulcer ka niyan. Kumain ka na, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, mamaya na ako mag-video call sa'yo ha, may gagawin pa ako, kakain pa ako. Ano yun? Sir Melorgy, wala na bang pag-asa sa inyo ni Ma'am Christine? Ayaw mo bang bumalik na lamang sa pamilya mo at magkaayos kayong dalawa? Hindi na, ma'am. Wala na akong balikan yan. Abo naman, para sa anak na lang, ma'am. Kasi kawawa yung mga anak namin. Kawawa? Ngayon ka pa naawa? Ngayon ka pa naawa sa mga pinagagawa mo? Ha? Ngayon ka pa naawa? Kapal naman ang mukha mo. Sa tagal-tagal na wala kang sustento, tagal-tagal kang hinanap ng mga anak mo. Ngayon ka pa naawa? Kapal naman talaga ng mukha mo. May awa ka pala? Kung talaga naawa kayo sa anak ninyo, dapat itinigil nyo na yung ginagawa ninyo in the first place at nagbigay na lang kayo ng sustento. Wala namang problema kung talagang hindi na kayo magkakabalikan dahil hindi naman po tayo nandito para pag-ayusin kayong dalawa sa akin lang po, magsama kung hindi talaga makaya, ipatanggal ko na lang yan, ma'am. Patanggal ko na lang yan. Ma'am, ganito, ang isipin mo, pag pinatanggal mo siya sa trabaho... Kasi kung makapanlait yung pamilya niya, grabe. Ako pang gaham? Gaham ba ako nilalse? Nakahingi ba ako ng nilibo-libo sa'yo? Nakahingi ba ako mamahaling damit? 85 pesos lang na damit. Hindi, kung meron kayo ma'am na nare-receive na mga panlalait, meron kayong text messages, lahat. Pati po yung mga kamag-anak niya, isa-isahin nyo, maaari nyo po silang kasuhan, ma'am. Hawak ko po yung pinagsasabi ng kapatid niyang babae na si Milorgen. Narinig? Lahat po, dito po. Naka-screenshot lahat ng sasabi niya. Sir Melorgy, pagsabihan mo na yung mga kamag-anak mo, kapatid mo, tigilan na nila, wag na silang manlait kung ano pa. Kasi tama naman yung sinasabi ni Ma'am Christine, may karapatan po siya na maghain ng reklamo even sa mga kapatid mo kung ganyan ang ginagawa nila. Hindi naman maniniwala, mami. Maniniwala niya sa kamit niya, mami. Lahat ng pinagagawa ng kamit niya, naniniwala siya. Samantalang sa akin, ako yung asawa, hindi siya maniniwala. Noon yung pagkamit na, ayun. Sabi ng kamit, huwag kang mag-ano sa asawa mo ha. Ganito, ganyan. Huwag kang magmatulog doon ka sa anak mo. Ano yun? Mas matapang pa yung kinakasama. Sinabihan pa ako, wala, palamunin lang daw ako. Minansil ka mo, palamunin ako sa'yo. Kasi inasawa mo ako, inanakan mo ako. Kaya dapat lang, pakainin mo ako. Okay. Sige po. So, ganito na lamang, First Class Melorgy, wag niyo po ibaba yung telepono at kausapin po namin kayo, no, ukol dito sa sustento na lamang. Yun ang priority natin, ma'am. Habang pending po ang inyong kaso, siguro magkaroon po kayo ng kasunduan kung paano po yung sustento sa inyo at sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Gusto ko po sana nung mga panahon na wala po siya sustento, gusto ko po i-ano niya yung lahat. Okay. Tapos saka na yung sustento na. Ma'am, ang sustento po kasi, lilinawin ko lang ha, ang sustento po, yan po ay kung ano yung pangangailangan ngayon. Hindi na po yung nakaraan. Okay? Wala po hindi po kasi yan, ma'am, parang utang. Kumbaga, hindi yan inipon mo, tapos sisingilin mo siya maski yung nakaraan. Hindi na po ganon. Kung ano po yung pangangailangan nyo ngayon ng pamilya ninyo, yun po yung ibibigay po ni First Class Melorgy. Kung ano po yung sapat sa kanyang sweldo, yun po yung ibibigay niya. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang ating pong hukuman, siya po ang final na magsasabi kung magkano po talaga ang nararapat na ibigay po ni First Class Melorgy sa inyo po at sa inyong pamilya. Pero kung meron po kayong mapagkasunduan bago pa po makarating ang inyong kaso sa finality po or magkaroon ng desisyon ng hukuman, maaari nyo po yung sabihin sa inyong mga abogado para hindi na po kayo umabot sa next na proseso sa inyong kaso. Magkaroon po kayo ng settlement, kumbaga. Sir, maraming salamat na lamang po sa inyong panahon ngayong hapon at huwag niyo po ibaba ang telepono at kakausapin po kayo ng isa sa aming mga staff, sir. Yes po, ma'am. Thank you so much po. Maganda na rin, attorney, na pagsabihan din dito si Seaman First Class Melorgy na
wag na po sanang mag-message yung babae kay ma'am. At kung maaari, sir, wag naman po sana na ilantaran yung relasyon yung dalawa. Kasi masakit po yun sa misis po ninyo. Gayon din po sa mga bata. Kung maaari lang, sir, pakiusapan mo yung babae. Okay po, sir? May 5 anak din yan. po, ma'am. Okay po. Ganun na lang po. Konting respeto lang po sana. Doon po sa misis po ninyo. Kahit konti lang, magbigay lang po sana siya ng konting respeto lang. Opo, ha? Even yung mga kamag-anak, sir, ha? Tigilan na po yung pagme-message. Yung account niya, makapang sa akin, yung comment niya. Okay, mag-alala, Ma'am Christine, dahil again, hindi pa naman po tapos ang inyong kaso. Meron pa po tayong hustisya. Na maiba yung ihip ng hangin ko. Kasi pag wala talaga, matanggal talaga kita. Okay. Tandaan mo yan. Karapatan nyo naman po yan, ma'am, at kami po ay nandito para tulungan po kayo. Simulat sa pool, hindi ako sa'yo na magsustinto ka. Nag-antay ako na magsustinto ka. Hanggang ngayon, nag-antay ako. Lagi mong sinasabi na, pinakasuhan mo ako, ganito, ganyan. Oo, pinakasuhan kita dahil sa mga pinaggagawa mo. Sige, ma'am, pagharapin na rin namin kayo sa tanggapan ni Captain Aguinaldo, ma'am, ha? Sige po, kausapin namin kayo doon. And maraming salamat po, Seaman First Class Melorgi Kabug ng Coast Guard. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir.